body. Hello mga kadurian, 2015 Chevrolet Trailblazer. Review naman natin to, tara. Ito yung susi niya. Walk around natin sa labas. Dito yung Ayan. Check natin yung engine. .8 liter Duramax engine to. Tibay na ito. (18-inch) alloy wheels. Standard na step board. Check natin yung trunk. So yan. Badging 2.8 liter Chevrolet Trailblazer LTX model. Sa natin itong trunk. Seven-seater SUV. Okay, naka-fold yung seats, oh. Fold flat pala yung likod na seats na ito. Fold flat. Ilaw. Mga cup holders din. Ang aircon vents niya sa likod, abot. Luwag, marami malalagay sa likod. Check naman natin yung loob mga kadurian. Tara, pasok tayo sa loob. Okay, beige interior guys, pan top of the line talaga. Soft touch to. Ito yung side mirror adjustments, left and right. Auto, up and down, driver side. Beige interior. Leather seats. Ganda ng quality ng leather seats niya. Kahit magti 10 years na, oh, wala pa rin mga bak. Okay. Sakay tayo. $70,457 palang natatakbo na ito. Mababa pa yung mileage. Check natin. Yan. Digital naman tong gitna. Trip meter. Tapos yan analog. Tapos ito ang control ng headlights, fog lamps, hydraulic, power steering. Medyo mabigat, pero expected naman eh. Malaki sasakyan to eh. Tapos ito yung head unit nya. Basic head unit. May Bluetooth pero walang Apple CarPlay at Android Auto. Tapos
Handbrake na traditional pa rin. Control for rear aircon vents, aircon, hindi siya auto climate control. Ano to? Nabubuksan yan dapat. Kasi ito yung mga storage compartments niya. Auto dimming, rear view mirror. Beige din itong headliner. Sunglass holder. Tapos malaking center console. Maluwag yan. Na leather wrap pa. Yan. Wala siyang controls dito sa manibela, which is noong 2015 hindi naman kailangan. Lagay ka lang ng phone mount anywhere, okay na yan. Preferred ko pa rin yung mga ganito, napaka basic. Mas lalong tumatagal. Aganda pa din. So tara, check natin yung space sa likod. Let's go. Meron din hard plastic na beige, soft touch to. Leather seats. Check natin yung size. Kung gaano kaluwag. Maluwag. Ito ang normal driving position ko. Mga 5'8 ako. Maluwag pa. Sa headroom, maluwag pa. Tapos meron siyang 12 volt outlet here. Tapos armrest na may 2 cup holders, leather wrap din. So yun, dito yung mga aircon vents, lamig, itong controls. Meron din sa likod. Napaka comfortable, simple, at alam mong tatagal. Yan. Ganda. So tara mga kadurian, test drive naman natin to. Tara. Okay, game. Tara mga kadurian, test drive natin to sa akyatan. Hydraulic ang power steering na ito. Medyo matigas, pero hindi, masasanayan lang din. Andito yung ano niya, backup camera. Ikot natin. Rinig mo yung engine, talagang diesel ang dala mo. Once umaandar, malambot na rin. So siyempre hindi kabitin sa power dito. Kaliwa, kanan. Marami. Kaya naman hanggang ngayon, kahit discontinued na to, marami pa rin ako nakikitang trail eh. Malakas to sa second hand market pa din. Kukuha rin kami na ito sana. Wala siyang body roll. Wala akong nararamdaman. Wala ka pang pinapagawa dito sa engine, ano pare? Wala. Old stock. 2.8 liter.
Lakas na ito. Wala, bali, wala. Puro paakyat to, pero wala. Labas mo muna yan. Bagalang ko. Kaso sa pababa na kaya. Kailanganin naman mabagal pagpaangat. Sige lang. Bahala ka. Kanan. Kasi mabagal dyan eh pagka galing, di naka-ready. ay smooth i-drive, tsaka maganda yung visibility, kitang kita mo lahat. Grade braking active, so may hill descent control, tumutulong siya sa brake. So ayun mga kadurian, sobrang okay pa rin itong Chevrolet Trailblazer na to. Almost 10 years old na, pero nagagandahan pa rin ako. Bulky talaga at may road presence pag dinadrive mo. Kaya hanggang ngayon, ang dami pa rin mga nakaganito sa kalsada. Definitely dapat i-consider ito pag nasa market kayo ng kotse na pang pamilya at pang mga adventures out of town. Thank you for watching mga kadurian. Don't forget to like and subscribe.